And sa panahon natin ngayon, no, mapapansin natin na hindi na tinatanggihan ng katotohanan. Pero ang delikado, mas nakakatakot, alam mo ba, madalas binabago. Madalas ini-edit na yung katotohanan. O kaya madalas hinahaluan na ng relative truth, yung gusto mo lang na paniwalaan. At dito magsisimula ang truth under attack. Let's talk about why truth matters. Bakit nga ba importante ito? And why is it being attacked? Okay, there are two ways po to view truth. First is to look at truth as content. And second, the most importante, is to look at truth as connection. Ano po ba pagka sinabi natin truth as content? Ang truth as content, ito po yung mga actual information na naririnig natin. Actually, ito yung ginagawa natin sa church every Sunday. As we listen dun sa Sunday, sa preaching ng mga leaders, ng pastors, or yung mga knowledge na pinapasa natin sa iba, na-transfer natin sa iba, at yung mga transfer din sa atin. Yun yung mga kaalaman na nakukuha natin. And nakakalungkot, minsan sinasabi natin that we are making disciples. Nagdi-disciple tayo. Pero we are approaching discipleship as paglipat lang ng knowledge sa iba. Paglipat lang ng truth as content sa iba. Pero alam niyo po, kailangan nating maunawaan na ang essence of truth is not just content. It's not just the words or the information na dapat nating matutunan, but it's connection. And ano po ba yung truth as connection? Yung truth as connection, this is yung being connected. Pagkakaroon talaga ng ang totoong relasyon sa ating Panginoon, totoong relasyon sa Kanya, being connected with Jesus, having a true and personal relationship with Jesus, which also involves that we are following, we are obeying Him carefully, at isinasabuhay natin yung, isinasabuhay natin yung every content, ibig sabihin, every word of God na naririnig natin, na natutunan natin, yung isinasabuhay natin. And we do communicate, we do pray, every day po na nananalangin, at merong transformation, merong pagbabago. Yun po yung truth as connection. Hindi lang yung alam ko ang sinasabi ng Diyos, kung hindi, kilala ko ang Diyos na nagsasalita. Tama po? Tandaan natin that the connection of reality and the ultimate reality is God Himself, His Word and His truth. At kung hindi po talaga tayo connected dun sa salita, we are not connected dun sa katotohanan, we are not connected with His truth, and hindi po tayo connected dun sa reality, then the truth is under attack. Nanais po talaga ng Diyos na maging connected tayo, magkaroon talaga tayo ng totoong relationship sa Kanya. Hindi lang yung araw-araw na pinupuno natin ng kaalaman yung sarili natin, pero wala talaga tayo totoong relasyon sa ating Panginoon. Hindi po yun yung naisin ng Diyos sa atin. But sadly, we are reducing truth to be merely as a knowledge na pinapag-usapan natin, sinishare natin ngayon, pero walang pagbabago sa buhay, walang pagbabago sa pamumuhay. And meron naman po dalawang paraan ang mundo kung paano tinitingnan ng katotohanan. Ito po yung absolute truth and relative truth. Ano yung absolute truth? Absolute truth, ito po yung hindi nagbabago, walang hanggan. Samantalang yung relative truth, ito po yung nakadepende lang sa sitwasyon, nakadepende lang sa panahon or sa gusto nating paniwalaan. And minsan sinasabi natin that truth is relative. Wala pong absolute truth. Kasi nakabase nga lang sa gusto mong paniwalaan eh. Yung pwedeng pinapaniwalaan ko, hindi niyo pinapaniwalaan. Yun, nakadepende lang. Ayun yung pinapaniwalaan mo, hindi ako yan. Yun yung relative truth. And nakakalungkot dito, when it comes sa spiritual truth na binigay ng Diyos natin mula sa Kanyang salita, minsan linalagyan din natin ng substitutes. Ayun po yung nakakalingkot. Pinapalitan natin
under attack. Dahil alam niyo po ba, si Satan, ang galawan ni Satan, napakagaling ng manlinlang. Ito yung pinakagalaw niya to deceive every one of us, to deceive yung mga anak ng Diyos, na ito yung katotohanan, hindi yan yung totoo, hindi ka dyan maniniwala. Dahil alam ni Satan that if truth is compromised, everything else will be compromised. Ngayon po, I want to share with you 4 arenas of truth, 4 attacks ng kaaway. And ito po yung mga foundational truth na dapat talaga nating bantayan. Ito yung 4 corners of truth na talagang ito talaga yung absolute truth manto sa ating Panginoon na talagang inaatake ng kaaway. Number 1 is truth of God's goodness that is under attack. Sa Garden of Eden po, alam niyo ba ang focus ng attack ni Satan doon is on the goodness of God. He comes to Eve on Genesis 3:1 and says, "Did God actually say?" Sabi ng serpent, "Talaga ba? Totoo ba?" Parang sinasabi niya, "Talaga bang sinabi ng Diyos yan?" O alam niyo po ba kung babasahin mo na maigi, parang sinasabi ng serpent na, "Talaga bang mabuti ang Diyos mo?" Basahin po natin yung Genesis 3:1. Sabi doon, "Now the serpent was more crafty than any other beast of the field that the Lord God had made. He said to the woman, 'Did God actually say you shall not eat of any tree in the garden?'" Mula po sa katanungan na yun na galing kay Satan, alam niyo po nagkaroon ng doubt si Eve. Nag-alinlangan kagad si Eve sa sinabi talaga ng Lord. Yung katotohanan ng salita ng Diyos ay napalitan ng pag-alinlangan. And then sumagot si Eve sa Genesis 3:2. Sabi niya doon, "Then woman said to the serpent, 'We may eat fruit from the trees in the garden. But God did say, you must not eat from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it, or you will die.'" Alam niyo po ba? God did not say, "Don't touch." Di ba sabi na ni Eve, "You must not touch it, or you will die." Alam niyo ba, hindi talaga sinabi ng Diyos na don't touch. Makikita natin yan sa previous verse. Sabi sa Genesis 2:17, babasahin ko lang po sa inyo. Sabi dito, "But you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat from it, you will certainly die." Diba? Hindi sinabi doon na don't touch. Pero when Eve added dun sa salita ng Diyos, automatic, the fruit was compromised. Tama po? Now Satan dismisses the word of God altogether. Sinabi niya sa Genesis 3:4-5, "You will not surely die." In fact, God knows that if you take it, you will be like God. Grabe yung patalaya ni Satan, yung kasinungalingan niya. Sabi niya, alam mo ba that God is not really good? Kasi alam niya na kapag kinain mo yung prutas na yan, ang bunga na yan, you will be like God. Sabi niya, you will not certainly die, but you will be like God. Yun yung layunin ng kaaway. Layunin niya ay paniwalain si Eve at paniwalain tayo na dapat tayo yung maging Diyos ng ating buhay. Alam mo yun, pwede kang masunod sa sarili mong buhay. Pwede kang masunod sa sarili mong kagustuhan. And it was the biggest scam in the human history. Sino ba yung nakabasa niyo nung nakapag-aral na ng usbong? Sa lesson 3, nasa lesson 3, no? Nakikita natin yung title ng lesson 3, kasalanan ang nangyari. Ano nangyari? Sabi doon, may tuturing yun na yung pinakamalaking trahedya sa kasaysayan ng mga tao. Kasi yun yung panahon kung saan si Adam at si Eve, they were already in paradise. Tama? Nasa paraiso sila eh. Pero anong nangyari? Nakinig sila sa panlilinlang ng ahas. And what happened, no? Sumunod sila. Nagpalinlang sila. And Satan came with the biggest scam. Yun nga yung sobrang napakalaking scam, no? Sino na scam na dito? Pero wala nang scam na hihigit pa dito kapag ka naniwala tayo sa plano ng kaaway, sa plano ni Satan. Yun yung biggest lie because
That alam niyo po ba, God created us ng punong-puno ng pag-ibig out of His goodness and grace. Pero dumating si Satan and dineceive niya si Eve. And si Adam palabas ng paradise. Naunawaan mo natin yon na it's like na pagka nasa ideal situation tayo, kapag okay yung kalagayan natin, alam mo Ate Cherish, okay yung kalagayan ko ngayon eh. Wala kaming problema ng family ko. Palagay ko kaya kong sumunod sa Diyos. Palagay ko kaya kong sabihin mahal ko ang Diyos. Kaya kong sumunod sa Kanya. Pero paano kaya kung yung situation hindi? Paano kung may problema sa kabilang sulok, may problema kasama yung anak, may problema ang mga estudyante sa school, may problema sa relationship or anumang problema yan. Napakadaming problema. Ano sasabihin natin? Di ba? Pinapalitan natin yung katotohanan. And this time, can we still say that I can follow God? Can we still say that I love God? And I believe that my God is good? Kahit sa kabila ng problema, tandaan mo natin, no, that Eve and Adam, they were already in paradise that time. Di ba, nakikabaksa natin yun eh, na wala nang mas gaganda pang sitwasyon sa lugar ni Adam and Eve. They were in perfect place that time. Pero, na-deceive pa rin sila, nagparinlang pa rin sila sa kaaway. Then, paano kaya yun, no? They were already in paradise, pero nawala pa sila. Because the foundation of truth was compromised. Nung oras na niwala sila that God is withholding something good from them, naniwala sila na hindi mabuti ang Diyos. No, hindi talaga mabuti ang Diyos. At nililimitahan lang sila nito. They fail to see the heart of revelation of God's truth and His love. But let's remember this, mga kapatid, that God is eternally and infinitely, lovingly good. No matter what situation that we are facing right now, whatever trials you are facing right now, ano bang sitwasyon ninyo sa pamilya, hindi ko man kayo kalala isa-isa. Ito yung mga hawakan niyo na katotohanan na kailanman hindi magbabago. Na ang Diyos natin ay mabuti ngayon, noon at pagpakailanman. Sa iyo, sa pamilya mo at sa susunod pang henerasyon ng inyong pamilya. Siya ay mabuti at kailanman hindi tayo magpapalinlang sa away. Yes, madaming problemang darating. Sasabihin ng kaaway, bakit sila? Ang sinising nilang pamilya kayo, naglilingkod, pero may problema. That's the deception of the enemy. Know this, that our God has a perfect plan. Yung pag-ibig niya sa atin, ganun na lamang. Meron pong spiritual warfare and battle against evil forces, against Satan. And laging atake niya yung goodness ng Panginoon. And if you believe yung salita ng Diyos, nababasa tayo yung salita ng Diyos, and if you believe and ground it dun sa that our God is good no matter ano mang pinagdadaan natin, that He allowed everything for our good, that He allowed it to teach us ano mang sitwasyon ng buhay natin, yung pinakanta natin, ano mang maging sitwasyon at man maging panahon, patuloy tayo magpupuri sa ating Panginoon. Amen? Because God is good. Amen. Because He is good. And that's the first major arena na inaatake ng kaaway. And in every turn and circumstances ng buhay natin, whatever, no, sa ministry man, sa family man, sa finances man, sa school man, sa trabaho man, in every area, alam mo ba, ang laging atake ng kaaway, maniwala na sasabihin niya na hindi mabuti ang Diyos niya. He's good sa iba, but not really sa iyo. Pero it's a big no. Sagutin natin ang away. Napakalaking kasinungalingan yun. You have to anchor the foundational truth that our God, your God, is good and He loves you and He loves me. Amen? And number two,
Christ sa wilderness, ang focus naman ni Satan doon is yung authority ng Diyos. Tingnan po natin yung tatlong temptation sa Matthew 4. Una, Matthew 4:3. Sabi doon, "And the tempter came and said to him, If you are the Son of God, command these stones to become loaves of bread." Ano na po ba itong temptation na to? None of us will ever be tempted ng ganitong temptation. Bakit? Kasi alam ng kaaway that we cannot do it. Diba? Because only Jesus has the authority to do it. And ano ba yung temptation? Yung temptation was to dismiss yung authority ng Diyos, to remove the authority of God, and to presume His sonship, and take things in His own hands. Sinasabi ni Satan, ikaw yung anak ng Diyos, di ba? Kaya mong gawin, alam mo gusto mong gawin. Narinig po ba natin minsan yung temptation na yun? And then yung second temptation sa Matthew 4:6, sabi doon, "If you were the Son of God," He said, "throw yourself down, for it is written, He will command His angels concerning you, and they will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against a stone." Ang second temptation ay parang kapareho lang ng una. Pero merong twist. Na makikita natin sa next part ng verse 6. Sabi doon, "He will command His angels to lift you up." In other words, deny the authority of God. And ito yung twist. In a way na manipulating the scriptures through tempting Jesus to test God's faithfulness. Are we tempted bisa na gawin yun? Are we testing yung faithfulness ng Diyos sa buhay natin? And Matthew 4:9, sa pangatlong temptation, sabi doon, "All this I will give you," He said, "if you will fall down and worship me." Ano naman yung temptation na to? Ito naman yung temptation to take a shortcut. In other words, sabi na namin ito, deny the authority of God in your life and take a shortcut. Para sa mas convenient na way, in a way na gusto mo, yung gusto mong gagawin apart dun sa will ng Diyos. Apart dun sa plano ng Diyos, apart dun sa pinapagawa ng Diyos sa'yo. Tatlong temptation po yan, pero alam mo ba nagtagumpay si Jesus sa lahat ng ito? Ano po ba yung ginawa ni Satan pagkatapos? He withdrew and waited for an opportune time. Bakit kaya siya naghintay, no? Bakit kaya naghintay pa si Satan? Natalo na siya Game over na sa kanya. Kasi si Satan, na walang ibang desire kundi deceive. Diba yung desire talaga deceive at pabagsakin ang sangkatauhan. Para ibiglang na wala siyang kapantay. Naniniwala siya na as long as Jesus ay nasa throne, that He's in heaven, hindi niya kayang hawakan, hindi niya kayang, He cannot touch Jesus. He's the Son of God, diba? He's the King of Kings. Paano niya gagalawin ang ating Panginoon? Pero nung ang Diyos ay nagkatawang tao, sa isip ni Satan, mahinang nila lang to, kaya ko itong pabagsakin. Pero anong sagot ni Jesus? Sa mga susunod na verse yun, ang sagot niya, "For it is written." It is written according to the scriptures. Parang sinasabi niya, ang word of God ay yung final authority. If Satan believed that Jesus could fall, and di ba naghintay siya ng tamang pagkakataon, paano kaya tayo, no? Paano kaya tayo ng mga tao? Sabihin ba pagka tinempt tayo ni Satan, finish na? Game over na ba sa atin? The only way we can have victory, alam niyo po kung paano? It's the same way Jesus has shown us. Babalik ayos sa salita ng Diyos. Dahil nasusulat lahat that if you have the scripture of God, at yun yung pinanghahawakan ninyo po, yun yung pinanghahawakan ninyo, mga kabataan, yun yung best authority that we
Dahil yan ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang salita ng Diyos ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Dahil yung matotohanan ng salita ng Diyos, kaya ka niyang ipaglaban, kaya ka niyang pagtagumpayin. So, let's establish God's authority in our life. Otherwise, Satan will come and shortchange everything. Satan will come and tempt us over and over. Ang nakakalungkot to, minsan meron sa atin na nag-iisip na kapag sobrang active ako sa church, if I am so active sa Lord, tumatayo ako every Sunday, ha-attend pa ako ng prayer meeting, ha-attend pa ako ng Bible study, meron pa akong nakahawakang discipleship program. Baka atakihin ako ni Satan pag sobrang init. Kaya yung iba, gusto, yung like ko naririnig very complacent na lang, very complacent Christian na, okay na yan. Umatid naman ako ng linggo, okay na yun. And then the rest of the week sa akin na to, para hindi ako nakikita ni Satan. Araw walang atake yung kaaway. Kasi ang tingin sa akin ng Satan, boring, wala ako makukuha dyan. Hindi ko nakala-attempt yan. Pero alam niyo po ba, isa yung malaking kasinungalingan. And ito yung nakakatakot. If Satan is chasing after you, it means he doesn't have you. Ibig sabihin, hindi ka mahawak ni Satan. Pero hindi nakakatakot. If he is not chasing after you, it means he already have you. Ibig sabihin, we are already in prison. Halang natin, okay lang ako, walang problema. Ibig sabihin, we are already caught. We have already lost yung battleground. And yun yung nakakalungkot. And the authority of God is under attack. Kaya dapat po i-establish natin yung authority ng Diyos sa buhay natin. We will always declare that our God, He alone has the full authority in our lives. Sa buhay natin, sa buhay ng pamilya natin, sa ating simbahan, sa ating community, He alone has the authority over sa lahat ng bagay na yun. Tama po? Number 3, the truth of God's gospel is under attack. Kasama ko po ba kayong lahat? Sigaw po tayo. Wala pa po ina-attack, tama? Tama. Medyo mainit po ang panahon, konting commercial lang. Meron po tayong meeting dyan kapag may ina-attack sa init ng panahon. Pupunta na po tayo sa likod, nandiyan po ang Doc Tess at Kuya Nico. Number 3, truth of God's gospel is under attack. Sabi sa 2 Corinthians 4:4, Satan, who is the God of this world, has blinded the minds of those who don't believe. They are unable to see the glorious light of the good news. They don't understand the message about the glory of Christ, who is the exact likeness of God. Excuse po. Sabi dito, binubulag ni Satan ang pag-iisip ng mga unbelievers. Bakit? Bakit sila bulag? Kasi lumalakad sila sa kadiliman. Dahil hindi nga nila nakikita yung liwanag, yung kagandahan ng pag-ibig, yung gospel ng ating Panginoon. Here's the question, no? Kung pinag-uusapan natin yung ultimate reality about God, can He do anything? Can God do anything? Yes, no? If yes, bakit hindi na lang kaya burahin ni Jesus yung kasamaan? Bakit kaya hindi na lang naburahin yung kasalanan? After all, He can do anything. Tama po? Ang sagot po dito, no, is for us to know and realize what God can
Why? Because He cannot compromise His own justice. Our God cannot be lawless. Tama po? Our God cannot be unrighteous, cannot be unholy. Ngayon, ito po yung problema. Yes, mahal na mahal tayo ng Diyos. We are called to be His masterpiece. Tama po? Hindi lang tayo among doon sa napakaraming creations, but we are privileged na maging adopted to be children of God. Pero ang sabi ng Bible, because we have sinned against God, we have fallen. That's why hindi niya kaya i-cancel sin because He's holy and He's just. So what did God do? Ano nga bang ginawa ng Diyos? Sige po, let's pause this muna sa question na to, na what God, kung ano yung ginawa ng Diyos. Let's pause dun sa question na yun. Sa Book of Romans po, meron nung dalawang paraan para tayo maligtas. May nasulat doon na dalawang paraan para tayo maligtas. Basahin po natin yung Romans 2:6-7. Sabi doon, God will repay each person according to what they have done. To those who by persistence in doing good seek glory, honor, and immortality, He will give eternal life. Sabi doon, persevere in doing good, gawa ka ng mabuti, and you will have eternal life. Sabi naman sa Romans 2:13, for it is not those who hear the law who are righteous in God's sight, but it is those who obey the law who will be declared righteous. Sabi dito, if you are doers of the law, you will be saved, you will be justified. Sabi dun sa binasa natin. Pero ang problema po, makikita natin sa next chapter. Basahin natin sa Romans 3:23. Sabi dun, the Apostle Paul declares the word of God, for all have sinned and fall short of the glory of God. Ibig sabihin, hindi lang panlabas ang tinitingnan ng Diyos, kundi yung puso natin, yung nasa loob natin, and the Jews cannot fulfill it. No? Hindi nila nasunod they cannot just fulfill the law. Kasi nagkasala na yung puso nila, and ganoon din yung mga Gentiles. Hindi rin nila kaya magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Kasi sabi nga ng Bible, lahat ay nagkasala at nagkulang sa kaluwalhatian ng Diyos. So now, how many ways are there in heaven? Kung sinabi natin kanina, there are 2 ways sa Book of Romans. How many ways are there para makapunta sa heaven? If the Jews cannot fulfill the law, and tayo at yung mga Gentiles, we cannot continue doing good. Kasi nga, na-compromise na tayo ng kasalanan. When there is no way, let's go back to sa question kanina. Ano yung question kanina? What did God do? When there is no way, alam natin itong lahat, mga kapatid. God did the unthinkable. Alam po ba natin kung ano ginawa ng Diyos? Ipinadala ng Diyos ang kanyang anak upang mamatay sa krus para sa iyong kasalanan, para sa aking kasalanan, at upang sino man yung sumampalataya sa ating Panginoong Yesus ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Kung sino man ang sumampalataya sa ating Panginoong Yesus ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. He made the way, and His name is Jesus. And that's the glory of the gospel. And the gospel now is being under attack. Bakit, no? Kasi hanggang ngayon, marami pa rin naniniwala na gumagawa naman ako ng mabuti. Okay na to, maliligtas ako. But sigurado pagka nawala ako pag namatay ako, o kakapunta ako sa langit. Kasi mabuti ako, hindi ako nananakit, wala akong ginagawang masama. Kasi gumagawa ako ng mabuti. Yun ang pinapaniwalaan ng marami na maliligtas sa paggawa ng mabuti. Na pwede ka nang sumunod sa kautusan, ikaw ay maliligtas. Ganyan ang tinuturo ng napakaraming religion ngayon. Alam niyo po ba? Kaya
pag-share ng gospel, pag-i-spread ng gospel. Ang mga tao na yun talaga yung akala nila na pag gumawa ng mabuti, okay na yun. Pero alam mo ba, hindi lang sa religion, andyan din yung napakaraming tradisyon, napakaraming pamahiin, na pinaniniwalaan ng bawat pamilya, ng bawat nakakatanda, sorry po. Na pinaniniwalaan kasi yung pamahiin madalas na nagagaling sa mga lolo at lola, di ba? Sa mga pinaniniwalaan. Na yun pa rin yung pinaniniwalaan hanggang ngayon. Grabe, yun yung papupulag pa rin ng kaaway sa napakarami. Dahil yung pinaniniwalaan, yun yung pinagkakatiwalaan na kapag sinunod namin to, kami maliligtas. Kami hindi mapapahamak. Tatandaan natin na maliligtas lamang tayo sa pamamagitan ng katotohanan lamang. Kaya kailangan natin patuloy bilang mga anak ng Diyos, bilang hawak yung katotohanan, patuloy natin dapat sinishare yung salita ng Diyos. Ginagawa pa natin yun. When we have the time, when we have the moment to share the gospel, yung pag-ibig ng Diyos, kung ano yung ginawa ng Diyos para sa kanila, we should be doing it. And tandaan mo natin na, hindi lang yun yung content ay na-transfer natin sa kanila. Nasabihin sa kanila, alam mo ba na mahal ka ng Diyos? Alam mo ba na namatay yung Diyos para sa'yo? Hindi sila basta-basta naniniwala doon. You have to connect them doon sa katotohanan and gagamitin ka ng Diyos. Kailangan makikita sa buhay natin yung buhay na patotoo na mayroong Diyos na nabubuhay sa atin. Amen? Amen. Hindi lang content ay na-transfer, kundi connection ang share natin sa kanila. Magkaroon ng totoong relationship sa ating Panginoon. And that's the truth of the glorious gospel na nasa ating Panginoong Jesus. And number four na po ito. Gising ba ba ang lahat? Ayan, number 4. Sabi doon, the truth of God's grace is under attack. Sabi sa Jude 1:4, for certain individuals whose condemnation was written about long ago have secretly slipped in among you. They are ungodly people who pervert the grace of our God into a license for immorality and deny Jesus Christ, our sovereign, our only sovereign and Lord. Listen to this po. If Satan cannot prevent God's grace to us, ano po bang gagawin niya? He will prevent God's grace in us. Ano ibig sabihin nun? Yes, ang binubuhos na biyaya ng Diyos sa atin, hindi kaya hadlangan ni Satan yan. Talagang ibibigay sa iyo ng Diyos, ay ibubuhos sa iyo ng Diyos yan, at hindi niya kaya hadlangan yan. Pero, yung pag-practice natin, yung paggamit natin, yung grace na binuhos sa atin ng Lord, yun yung hahadlangan ni Satan. Yun yung pilit na hahadlangan ni Satan sa inyo. Pilit na i-prevent ni Satan na ma-practice natin yung binigay sa atin ng ating Panginoon. We have been set aside for God na yung gagawin natin. Diba? We have been set aside. Pinili ka ng Diyos. Yung gagawin natin para sa Kanya. Pero pilit at pilit at pilit na hahadlangan ni Satan yan para hindi mo gawin yung mission, para hindi mo gawin yung dapat na gagawin mo para sa ating Panginoon. Na binubuhos ng Diyos lahat ng biyaya sa atin araw-araw. Kaya lang, pag nagde-decide na tayo, pag gumagawa na tayo ng aksyon, yung atake ni Satan, ganun na lamang na paulit-ulit na gagawin sa atin. Paano nangyayari yun? Meron pong dalawang paraan. Sabi doon, we take God's grace for granted. And number 2, na mas worse, we turn God's grace a license of sin. And when we take God's grace as a license of sin, sabi niyo ba, we are living a double life. Yung isa, one that honors our God, and another is pilit na lumalaban sa ating Panginoon ng patago.
pilit na lumalaban doon sa nais ng Diyos na hindi nakikita ng marami. Meron pong story ng isang frustrated pastor's wife. This is actually a radical story. Sabi niya sa kanyang asawang pastor, sabi niya, alam mo ba, kapag nakikita kita sa pulpito na nagsasalita doon sa harapan, ang naisip ko, sana huwag ka na nang bumaba. Sana nandoon ka lang. Kasi pag nandoon ka sa harapan, apakagaling mong magsalita, apakabait mo, ang sarap mong pakinggan. Nakaka-bless nga eh. Pero alam mo, kapag uwi ka na sa bahay, ang dalangin ko, huwag ka nang bumalik doon sa harapan. Naintindihan mo ba natin yung kwento? And it's the same thing sa atin. Are we living a double life? Alam niyo po ba, habang inaaral ko pa talagang sobrang iniiyak ko sa Lord, Lord, ako ba to? Am I living a double life? Let's check ourselves. Are we living a double life? That every Sunday, we are so on fire. Every Sunday, we are raising our hands. We are asking for His forgiveness and everything. Every Sunday, pero merong Monday, may Tuesday, may Wednesday, hanggang may Sabado. Ano yung ginagawa natin? Paano natin pinapakita sa iba that we are God's masterpiece, that we have been set aside ng Lord? Paano natin sinasabuhay yung lahat ng bagay na binuhos sa atin ng ating Panginoon? Okay na ba yun na ginagawa natin yung trabaho natin sa simbahan? Doon naman natatapos yun. Let's beware of a double life. Dahil alam niyo ba, sobrang ilang beses nga mo sinabi yung atake ng kaaway, yung deception ng kaaway sa atin, na okay lang yan. Matid kami ng church sa linggo, hindi yan pwede ka na sumama sa akin. Alam niyo, mula ito naririnig ko sa trabaho. Nagsimba naman ako ng linggo. Pwede na siguro to. Kakatakot, di ba? And minsan inisip atin na makakakita tayo na there's happiness. Mag-i-enjoy ako dito, Ate Cherish eh. Kung ganitong pamumuhay, nag-i-enjoy ako dito, okay naman eh. Pero alam niyo po, hindi. Mag-iingat po tayo mga kapatid, mga mahal kong mga magulang, mga mahal kong mga kapatid. Dahil pagpatuloy tayo na buhay ng ganon, miserableng buhay ang dulot nito pagdating sa huli. At ang nakakatakot hindi lamang sa inyo, maraming madadamay, lahat ng taong nilapit ng Diyos sa inyo kasama, maaaring kasama ang pamilya mo, maaaring kasama ang simbahan, lahat yun madadamay. Sinabi ng Diyos sa atin that you are the light of the world. But a double life, instead of liwanag, dilim. And it begins in testimony. Yung kilala kang Christian, but people will question, can be Christian? Let's remember po that the only true joy is to come under the authority ng ating Panginoon. To walk sa goodness ng ating Panginoon and to live under the grace of God. We have to come now dun sa kung ano yung fundamental. Yes, truth is under attack. Sabi nung kaya, God's authority is under attack. God's gospel is under attack. God's goodness is under attack. How can we win this victory? Paano tayo
areas of life, sa ministry, sa leadership, and spiritual warfare, kapag hindi na natin makita ng malinaw yung mga bagay, kapag tayo ay nalilito na, nawawala na, dahil magkakabila na yung atake ng kaaway, lahat na ginagawa ni Satan, lahat na ng panlilinaw, kailangan natin bumalik sa discernment ng salita ng kapangyarihan ng Diyos. Nasusulat ko ano yung sinabi ng Diyos. At yun yung panghahawakan natin. Diba? Babalik tayo sa discernment. Sa salita ng Diyos. Second is take directed action. Sabi na is directed action that is directed by the Holy Spirit in the light of God's Word and His will. Na kahit hindi natin lubos na nakikita yung mga susunod sa mga nangyayari, sa mga susunod na hakbangin, susunod tayo dahil mananampalataya, magtitiwala tayo sa ating Panginoon, magtitiwala tayo sa Kanya. Third, need for dependence. Let's learn to lean sa ating Panginoon, lean on God. It's not about our strength. It's not about our might. It's not about sa kaalaman natin, but Him alone. It's about depending upon the Lord, leaning on Him, trusting Him, no matter what situations, no matter what circumstances natin, we'll walk in dependence sa ating Panginoon. Say we need to reconnect with truth. At tandaan mo natin that truth is not meant to be just a content, but it is meant to be a connection. A connection with reality, where we walk in discernment, with directed action, we walk with directed action, and a connection in dependence, where we walk under the shadow of our Almighty. Let's establish yung authority ng Diyos sa buhay natin, so we can walk in His goodness, we can walk sa transforming power, and walk in His light, in the light of His grace. Let's just not know God, but know Him truly, know Him deeper. Hindi lang intellectual, but have a personal relationship sa ating Panginoon. Kasi ang tunay na pagkilala ng Diyos, pagkilala sa Diyos, doon natin matatagpuan ang essence ng eternal life. For in knowing God, not just about Him, we find the true essence of eternal life. Amen po.